Good day to everyone. Welcome po sa aking pong channel. Welcome po sa devotional Bible message po na ito. At pag-aralan po natin ngayon ang topic po na sino po ba ang dalawang pinakamayaman sa buong mundo? Meron po bang papantay pa sa kanila? Makikita po natin sa ating pong pag-aaral po ngayon sa Psalms chapter 24 verse 1. The Bible says, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." Makikita po natin na ang mundo ay sa Diyos. Ang lahat na ating pong nakikita ay sa Kanya. At ang lahat ng nakatira po dito sa mundo ay pag-aari po ng Diyos. Maliwanag po iyang sinasabi ng Biblia. Kaya po, wala ho tayong pag-aari dito. Kahit po yung mga mayayaman po natin pong napanood sa YouTube na pinakamayaman sa buong mundo, ay hindi ho pwedeng sabihin natin na sila yung pinakamayaman sa mundo. Bilang tao, pwede po. Pero kung sabihin natin sa buong mundo, ay pag-aari po ng Diyos ang lahat ng planeta na nakikita. Yung Mars na yan na gustong napuntahan na rin po, na gustong tirahan ng tao, ay pag-aari po iyan ng ating pong Panginoon, ng Diyos Ama na nasa langit, na naglalang ng langit at ng lupa, ay pag-aari po tayong lahat ng Diyos. Pinagkatiwala lang po sa atin. At ang isa pa po, na nagmamay-ari at pinakamayaman po sa buong mundo, ay makikita po natin sa John chapter 1 verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things were made by Him. Si Jesus Christ po yan, ang kanyang anak. Isa-isang anak. Noon na namatay sa krus, nilibing, 3 araw, nabuhay na maguli. Kaya tayo nagkaroon naman po ng buhay na walang hanggan, na siya yung tagapagligtas po natin. At gumawa ng paraan para mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. At makapasok tayo sa kalangitan. Di ba, napakaganda po. Meron tayong Jesus na namatay sa krus, na pinagdiwang din po natin ngayong Kapaskuhan, kanyang kapanganakan. Ang lahat po ng mga bagay na nilalang po ng Diyos ay para po sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dito ni John, all things were made by Him, and without Him, kung wala po ang Panginoong Jesus, was not anything made that was made. Nilalang po pala ang lahat ng bagay na ito ay para lang pala sa Panginoong Jesus. Kung wala ang Panginoong Jesus, ay hindi talaga maglalalang ang Diyos ng kanyang Ama. Kaya silang dalawa po ang pinakamayaman sa buong mundo. Wala hong papantay sa kanila. Na kahit sino pong tao ay hindi pwedeng pumantay sa kanilang kayamanan. Kaya po, sino pang papantay sa kanila? Salamat sa mga mayaman na tumutulong po sa mga mahihirap. Salamat po sa mga mayayaman na bukas ang palad para sa mga taong nagugutom. Kahit nga po hindi masyadong mayaman ay talagang tumutulong sa mga mahihirap, sa mga kalye, pinapakain nila yung mga tao. Praise the Lord po sa mga ganyang mayayaman ang kanilang kaisipan sa pagtulong, kabutihan, magandang loob. Okay, kaya po kung kayo po ay mayaman, ay huwag niyo natin po itong pagmalaki o huwag niyong ipagmalaki na hindi nyo naman po itinutulong. Kaya napakahalaga na itulong po ninyo itong inyo pong mga kayamanan po na ito, dahil balang araw ay babawian din po tayo ng buhay, babawian po kayo ng buhay. Mas maganda ay meron kayong naitulong sa ating kapwa, sa gawain ng Panginoon, sa mga manggagawa ng Diyos, sa mga misyonaryo, okay, na ngayon po ay nangangailangan din po financially sa pagmimisyon, ay pong mga Kristiyano, na may bukas ang inyong puso sa pagtulong, ay patuloy kayo na manalangin at tumulong financially. Kayo may kakayahan, okay, na tumulong upang marami pang mga manggagawa ng Diyos ang pumayo, makapangaral ng salita ng Diyos, makapagtayo ng mga Christian churches. Kaya mga minamahal, dadalawa ang pinakamayaman sa buong mundo. Wala nang papantay sa kanila. Ang pwede lang natin pong matularan sa kanila, mapantayan po ay ang kabutihan na ginawa nila sa atin, na natutunan natin sa Diyos
sa ating Panginoon Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, iligtas ang ating kaluluwa. Huwag tayo mapunta po sa dagat-dagatang apoy, kundi sa langit. Kaya po patuloy tayo na mangaral ng salita po ng Diyos at patuloy nating ipangaral na may kaligtasan. Hanggang ngayon, 2021 na, January, patuloy pa rin tayong mangaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong magpatanggap sa mga tao na lahat tayo makasalanan. Ang lahat nating kasalanan may kabayaran. Ito po ay doon sa dagat-dagatang apoy. Pero ang ating tatanggapin si Jesus sa ating puso, pagkisiyahan natin ating mga kasalanan, ay magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan, magiging anak tayo ng Diyos, at bubuksan po ang kalangitan para sa atin. Pagyan man tayo ng buhay, sa langit tayo pupunta. Lalo na kung ikaw ay mayaman pa, ay talagang makikita po natin noon ang inyong kayamanan na yan, kabutihan na yan. Hindi mo nyo madadala yan sa langit. Pero ang inyong kabutihan na ginawa para sa tao at sa manggagawa ng Diyos, ay makikita ng Diyos yan at may kapalit na reward yan someday sa langit. Salamat po sa inyong panonood po ngayon. At ang kapurihan po ay sa Panginoon at patuloy po tayong manalangin, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, at patuloy natin na bigyan ng halaga ang mga pangako ng Diyos sa atin at tagubilin sa atin ng Diyos itong 2021 na ito. More blessings din dumating po sa atin. Sa lahat ng mga nanonood po ngayon sa akin pong channel na ito ay magbuhos ng biyaya po sa inyong lahat at sa ating lahat. To God be the glory. Sa muli po, at patuloy kayong mag-subscribe sa akin pong channel na ito at share. Pakishare na rin po. Salamat po.